Maray na banggi po, Colonel Kalubakib. Yes, sir. Sir June, magandang gabi po and maray na bagyo sa Gabon. Opo, ma'am, kumusta ka ang inyong sitwasyon dyan sa Bicol Region? Kasi ang nakikita po natin sa social media ngayon at talagang matindi ang pinsala na idinulot itong bagyong Christine, lalo na yung mga pagbaha dyan sa inyong pong rehiyon, ma'am. Yes, sir. Actually po, first time namin na makita na napapalibutan po ng tubig ang Bicol Region. Though alam po namin na usual na nagbabaha is within the boundaries of Nabua, and may mga areas din po dito sa Legazpi na binabaha na kaunting ulan lang. So alam po namin na mayroong binabahang area sa amin. But yung Tuesday, dahil 24 hours po yung naging pag-ulan, hindi po namin nakalain na talagang tumaas yung tubig, and then maraming lugar ang unexpected na tumaas din po yung tubig doon sa area like in Pulangi, Uwas, Libon, Ginobatan, lalo na po sa Naga na till now, 12 noon, pabaywang pa rin po yung tubig doon na hinihintay po na mag-sink in sa lupa. And then some areas po in San Fernando, yun din po hinihintay natin na bumaba po yung tubig. Opo, ibig sabihin po ba ang Kamsur po ang masyado po talagang, kumbaga, mas malawak po yung pinsala sa ibang mga probinsya po dyan sa Bicol? Yes, dahil po may previous experience po kasi kami na dito po sa part ng Nabua, yung mga rice field dyan, yung tubig umapaw na po hanggat sa highways. So may mga rerouting areas po kami na usual namin na ginagamit is within Bato and Irigato, Baaw. Kung malakas po ang ulan, yun po ang usual na routing ng mga sasakyan. Kasi alam talaga namin na binaba yung Nabua. Pero now, hanggang Naga, mataas pa rin po yung tubig. Somehow, ngayon sa Nabua, may mga nagpadala sa atin ng mga pictures or ng mga videos na wala na pong water within the population of Nabua. Pero ma'am, meron pa po bang humihingi sa inyo ng rescue? May mga lugar pa po ba dyan? Katulad kanina, may mga nagpo-post pa rin po sa Facebook. Gaano po ba ito katotoo? Meron pa po bang mga ganong lugar, ma'am? Yes, may mga, yung hindi po natin napasukan nung 23, dahil nga hindi accessible yung area and then mataas pa yung tubig. So, nung humupa po yung tubig, yun na po ang time na pinasok po ng ating mga kasama, yung mga kapulisan natin, with other government agencies like yung BFP, yung Coast Guard, na sama-sama po nating tinutulungan. Yung may mga information na humingi pa rin po ng tulong natin, pinupuntan po natin sila. As of now po ba, Colonel Kalubakib, may mga pag-ulan pa rin po kayo nararanasan dyan sa probinsya o sa rehiyon? Kaninang umaga, hindi masyado. Pero pag nag-uulan, parang feeling namin mabaha ulit. Na sana, and we are praying na wag na munang umulan. Hintayin muna nilang humupa yung tubig. Kasi, di ba, hindi natin expected na, yun nga, yung report sa amin na magkaroon ng 21 incident po ng drowning. Meron po nakasama sa landslide, meron din pong tamaan accidentally ng kahoy, and then may nadulas sa bubong. So, yun po ang nakakalungkot na incident, but yun po ang nakarating po sa atin. Speaking nga po doon sa mga nasawi, ito po ba'y kumpirmado na itong mahigit 20 na ito, ma'am? Yun po ang report sa amin kasi meron pong report from the lower units na talagang kinukuha natin and then nire-recap natin. So far, within Albay, meron po silang 4 victims ng landslide sa Albay. Sa part po ng isa po sa Ligao City, sa Barangay Busay, and 3 po sa Barangay Magiron, Ginobatan. Sa Camarines Norte po, na nakarating sa ating report, is isang drowning incident sa Barangay Dagit, Labo, Cam Norte.
While another incident din po sa Kamsur na barangay Manggiring, Calabanga, and then isa sa Sorsogon, Tahuban, Sorsogon, and then 8 po sa Naga City. As of 6 a.m. po kanina, October 24. So may mga nababasa pa rin po akong reported death under inquiry na hindi pa po kasama dito sa data na kino-consolidate po namin. Subject po ito ng validation and confirmation from the OCD5 and of course the RDRMC po natin. Colonel, kami po ay sumasaludo sa lahat ng rescuer na tumugon sa kanilang mga tungkulin sa panahon talaga ng kalamidad. Ang inyo po bang unit ay talagang buong pwersa po doon? Lahat po ba ng unit ng Pro 5 ay talagang umakto sa kalamidad na ito, ma'am? All out po kami, sir. Alam po namin na kailangan kami ng tao. Actually, yung rescue operation po natin, lahat ng mga available personnel na ginamit natin is nag-focus tayo sa Albay, Kamsur, Naga City. Tumulong din po yung mga kasama natin sa relief operations, and then sa road clearing na rin po. Sumama na tayo lahat po ng mga WCD personnel natin na pwedeng italaga sa mga evacuation centers para po mag-cater din sa ating mga bata, sa mga magulang or sa mga parents. Nandun din po sila na tinalaga or inassign sa mga evacuation center. So far po, kaninang umaga, nagkaroon din po tayo ng deployment ng ating water desalination equipment doon po sa part ng Uwas Albay. Kasi po, alam naman natin na kailangan ng malinis na tubig na iinumin. So automatic po na pinuntahan ng mga kasamahan natin yung area para po magbigay ng malinis na tubig sa ating mga kababayan. Yan. Maraming salamat po, Colonel Malu Kalubakib, ang PIO po ng Pro 5. Maraming salamat din po and just kabalos po.